Magandang araw sa ating lahat. Ang aking panalangin ay saan man tayo naroroon ay tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan, lalong-lalo na sa ating nakikita ngayon at nasasaksiyan sa nangyayari sa ating bansa na punong-puno ng problema. Kaya nga ito ang ating hamon ngayon. Ano ba ang dapat nating gawin sa gitna ng kaguluhan, kalituhan na nangyayari sa ating bansa? Napakagulo. Di mo na alam kung kanino ka dapat maniniwala. Napakagulo ng politika, sasabayan ng korupsyon, at naririyan din ang iba't ibang mga natural na calamities kagaya nitong nangyari lamang as of this recording kahapon ay lumindol sa lugar ng Mindanao at talagang nakakatakot yun at dapat nating concern yun bilang mga mananampalataya na mayroon tayong pakialam sa ating mga kababayan at ating bansa. Kaya nga, magbibigay tayo ng anim na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano dito sa bansang ito. Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong manahimik? Dapat ba mag-post na lang tayo sa Facebook? Dapat ba maging opinionated na lamang tayo? So, sa liwanag ng Biblia, tignan natin ang mga prinsipyo at mga praktikal na dapat nating gawin, mga paraan para bilang Kristiyano ay magawa naman natin ang ating tungkulin. So, unang-una na dapat nating gawin, ayan, dapat po ipanalangin natin ang mga pinuno ng ating bansa. Regardless kung gusto mo yung pinuno mo, kung o hindi mo gusto. Halimbawa, sa lokal na pamahalaan, whether you like it or not, hindi mo gusto ang mayor o gusto mo ang mayor ng lugar o lungsod ninyo, responsibilidad natin at sila ipanalangin. Ganon din naman sa nasyonal. Gusto mo or hindi mo gusto ang leader, sabi natin your pro PBBM or anti PBBM or kanino ka man naniniwala o sino ang sinusuportahan mo, responsibilidad natin na ipanalangin ng ating bansa. Dito makikita natin sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao, 'di ba? Intercession. Hindi lamang dapat ang sarili natin ang ipanalangin natin, kundi para sa lahat ng tao at dito nagbigay pa si Pablo ng malinaw na instruksyon. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So malinaw naman ang sinabi dito. Regardless kung sino ang naghahari or sa case natin ngayon, sa panahon natin, walang hari, meron tayong presidente, sila ang may kapangyarihan, ipapanalangin natin hindi lamang yung tagumpay nila, kundi ang kanilang pamumuno, ang pamumuno na merong katapatan, na merong tunay na paglilingkod, at syempre, baka Diyos na pamiminuno. Lahat naman ng mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, dahil yan ay salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga no, na ipapanalangin natin sila. Hindi lamang ang kanilang kaligtasan, kundi ang kanilang tagumpay at tunay na pagmamalasakit at paglilingkod na mayroong integridad, katapatan. Una, siyempre sa Diyos. Pangalawa, sa ating bansa at sa konstitusyon nito. So kaya mga kapamuso, mga kapatid ko kay Kristo, ito ay dapat nating gawin. Ipanalangin natin ang pinuno ng ating bansa. Pangalawa, ito ang kailangan pa rin nating gawin. Magpasakop at sumunod sa batas ng ating bansa. Meron tayong batas, meron tayong konstitusyon. At ang batas ay ginawa para ang lahat ay nasa kaayusan. Ang batas ay basic thing na kailangan upang ang anumang kaguluhan ay mapigilan, upang maging order and peaceful ang sitwasyon ng isang bansa. Kahit sa
Kahit sa isang maliit or simpleng organisasyon ay meron ding mga batas, meron ding rules and regulations na tinatawag. At dito sa ating bansa, sa konteksto nito, merong konstitusyon, merong saligang batas at ibang mga batas na pumuprotekta sa ating mga karapatan at upang maging maayos ang sitwasyon ng ating bansa. Sabi dito sa sa Romans chapter 13, yan, verses 1 and 2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So kalooban ng Diyos na magkaroon ng bansa, ng isang pamahalaan. Regardless what kind of pamahalaan yan o anumang meron tayong mga republic, meron democratic, merong monarchy, iba-iba yan para makita natin yung kagandahan din ng iba't ibang mga klase ng pamahalaan. Pero regardless kung anong klaseng system meron ang isang bansa, mahalaga na merong pamahalaan na maging maayos ang bansa na ipatupad ang mga batas. At dapat ito magpasako pa rin tayo sapagkat sabi dito, verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Take note para mas maintindihan natin yung bigat na sinabi nito ni Pablo. Ano ang pamahalaang sumasakop sa kanila nung panahon na ito? Pamahalaang Romano. O bakit big deal yun? Dahil during this time, ang pamahalaang Romano ang nag-uusig sa kanila. Sa katunayan, pamahalaang Romano din ang pumatay mismo kay Pablo. Pero ang sabi niya, magpasakop kayo, lalong-lalo na kung para naman sa kaayusan ng bansa. So, hindi porke nakikita natin ang korap-korap ng bansa, ay ayoko nang maging mabuting mamamayan. Lahat naman ng mga politiko natin, hindi naman sila tapat. Hindi naman sila maaayos. Hindi na rin ako magiging maayos na mamamayan. Hindi. Bilang Kristiyano, kahit hindi perpekto ang gobyerno, katulad ni Pablo, sila mismo naranasan nila ang persecution na mula sa kanilang pamahalaan. Pero ang sabi niya pa rin, maging mabuti kang magpasakop ka, sumunod ka sa batas ng bansa na iyan. At dito papasok ang number 3. Nakarugtong naman nito na maging mabuti tayo at responsableng mamamayan. Sabi dito sa verse 3 and 4, ang mga pinuno ay dapat hindi katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Kung ang citizen ay gumagawa ng mabuti, huwag kang matatakot. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Diba may mga tao natatakot sa pulis dahil sa mga iba't ibang mga balita about sa pulis. Pero hindi naman lahat ng pulis ganun. Nadadamay lang yung mga matitinong pulis dahil sa mga matasamang pulis. But regardless, kung ikaw ay wala kang gagawing masama, wala ka dapat ikatakot sa alagad ng batas. Wala kang dapat ikatakot kung ikaw ay mabuting mamamayan. Sabi sa verse 4, sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ano ang ibig sabihin na sila ay lingkod ng Diyos? Hindi ito nangangahulugan na sila ay mga mananampalataya. Again, ang konteksto nito, the Roman government, Roman Empire noong panahon, hindi naman sila mananampalataya. Pero bakit sinabi na lingkod ng Diyos? Sapagkat sila ay mga instrumento ng Diyos para maging maayos ang isang bansa sa kapakanan ng mga mamamayan. Kung babasahin pa natin ng mga susunod na talata nito, ano sabi ni Pablo? Magbayad kayo ng buwis. Di ba nakakainis Minsan ang laki-laki ng nababawas sa buwis natin. So, lahat ng binibili natin, pagkain, inumin, or mga kagamitan, lahat yan may buwis. Pati yung kakarga natin ng gasolina, diesel, lahat yun may buwis. At minsan mapapaisip ka, ninanakaw lang naman ang buwis natin. Nakakainis naman. Magbibigay pa ba ako ng buwis ko? Opo, malinaw yan sinabi ni Pablo kung babasahin mo ang mga susunod na talata, 5, 6, 7. Magbigay kayo, magbayad kayo ng inyong buwis. Sapagkat yan ay isang katangian ng isang mabuti at responsableng mamamayan.
At sa susunod, ano ang dapat nating gawin? Ayan, ibigay ang ganap na katapatan sa Diyos lamang. Ang loyalty dapat sa Diyos, hindi sa mga politiko. Sabi dito sa Acts 5:29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos lamang dapat kami sumunod at hindi sa tao. Malinaw, ang loyalty para sa Diyos lamang. Kaya napakahirap po, no, pag ang loyalty e binigay natin sa politiko, ano nangyayari? Mali na yung ginagawa, susuportahan mo pa rin. Nagiging blind fanatic ka na. Tatandaan natin, hindi perpekto ang ating mga politiko at hindi sila karapat-dapat na ibigay yung ating buong katapatan. Ang buong katapatan, pagpapasakop at pagsunod ay ibibigay natin sa Diyos lamang. Huwag nating sasambahin ang mga politiko. Sasambahin natin ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon. At dito, no, ano bang yung konteksto nito sa Acts chapter 5 verse 29? Ang nangyayari dito, pinagbawalan na sila Pedro ng mangaral. Pinagbawalan sila ng mga pinuno nila nung panahon na ito. Sabi ni Pedro, sa Diyos lamang kami dapat sumunod. Kapag ka meron ng pagpili, ang lagi nating pipiliin ay ang Diyos. Ang lagi nating ibibigay ang ating katapatan sa Diyos lamang. Susunod, ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, sa kabila ng ating nararanasan sa ating bansa, magkaisa at huwag magkabahagi dahil sa politika. Nakakalungkot po ito, no? Nag-aaway-away sa church dahil lang sa politics. Even I've seen also pastors, may kanya-kanyang opinion. Alam mo, pwede naman tayong maging opinionated without fighting. Di ba? Hindi naman natin kailangan mag-away-away, hindi naman natin kailangan bumitaw ng mga ad hominem. Ano yung mga ad hominem na nalalaitin mo yung mga mga tao na against sa opinion mo. Ito yung panahon na let's agree to disagree. Okay lang magkaroon tayo ng disagreement, pero hindi okay dahil sa disagreement na yan, mag-aaway-away, maghahati-hati tayo. Yan ang pinaniniwalaan mo? Sige, ito yung pinaniniwalaan kong totoo. Pero sana, ang panalangin natin, walang personalan. Dito, papasok pa rin yung binanggit natin kanina, na ang katapatan natin una sa Diyos. Kasi alam niyo kung ang katapatan natin una sa Diyos, yung mga differences natin, isasasabi natin yan. Nakita naman natin yun, banggit na natin dati sa preaching. Si Pedro. At yung zilot, di ba meron siyang zilot o makabayan doon sa mga apostol. Tapos sinama niya pa si Mateo, hindi pwedeng magsama yun eh. Magkaaway yung dalawang yun eh. Dahil si Mateo ay siya ay apostol ni Jesus na tax collector, na ang kanyang katapatan ay sumumpa siya na ang katapatan niya ay sa pamahalaang Romano. Ito na mga zilot ay kalaban ng mga pamahalaang Romano na sumasakop sa kanilang panahon na yun. Parang ano yan, parang katipunero. At pati yung mga bataan ng mga Espanyol, pinagsama mo. O kaya noong panahon ng World War II na meron tinatawag na mga makapili, sila yung mga tauhan ng mga Japanese at yung mga kalaban naman ng mga Japanese, kung di ako nagkakamali, Hukbalahap yata ang tawag doon. Pero ito nga ang natin, ito nga ang point natin dito. Yung differences natin, hindi dapat natin hinayaan na yung magkakos ng division. Nakakalungkot, sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako ay nakakiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Bakit po kailangan nating magkaisa? Bakit kailangan natin huwag magkabahabahagi? Kasi meron tayong greater mission. Ito ang ating number one priority. Ang number one priority natin, hindi na maging mga sunod-sunuran sa mga politiko. Ito ang number one priority natin. Gawing prioridad ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi sa Matthew 28:19, alam na natin lahat to, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya,
Ito yung number one na priority natin. Yes, our priority is lahat dapat ay si God. Ang loyalty natin nasa Diyos lamang. Siya yung dapat sambahin natin. Sa Kanya dapat ibigay ang katapatan natin. At magiging resulta ito na magiging mission-minded din tayo. Ang mission ni Jesus ay magiging mission din natin. Hahayo tayo upang palaganapin ang Ebanghelyo. At bilang pagtatapos, bilang buod, ito po ang dapat nating gawin, manalangin. Again, ipanalangin natin ang ating leader ng ating bansa at syempre ang sitwasyon ng ating bansa. Lalong-lalo na itong ang kahapon ay may lindol na nangyari. Mas kailangan nating manalangin na comfort at tulong sa mga kababayan natin ng salanta at wag nang mangyari pang muli itong klaseng lindol na ito at pag tag-ulan na naman, malalakas na bagyo na naman o pagbaha ang maaring maging magdulot ang maging sanhi ng mga or what I mean, yung magiging resulta ng mga kalamidad na ito, kailangan nating manalangin at syempre kailangan nating sumunod sa batas, konstitusyon ng ating bansa at kailangan natin maging mabuting mamamayan ng ating bansa. Kailangan nating maging tapat, una, sa Diyos. Kailangan nating magkaisa bilang mga Kristiyano, wag hayaang hatiin tayo ng politika at kailangan nating magmisyon. Sapagkat ito po ang mangyayari. Ito po ang ating deklarasyon. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi nakasalalay sa sino mang politiko o pamahalaan, kundi sa Diyos na naghahari magpakailanman. Huwag matakot, huwag mawalan ng pag-asa. Ang ating Diyos ay buhay, naghahari at tapat sa kanyang mga pangako. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang ating kanlungan at lakas. Mga kapatid, mga kapamuso, let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin meron kaming Diyos na talagang nagmamalasakit sa amin, nagmamahal sa amin, Panginoon. Talagang meron kaming pag-asa sa kabila ng mga kadiliman na nangyayari sa aming bansa, pagkakawatak-watak, kaguluhan sa Senado, at mga korupsyon, at iba pang mga problema sa aming bansa, Panginoon. Meron kaming Diyos na alam namin nakatingin sa amin, nagmamalasakit sa amin. Kaya bilang bahagi namin, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo, Panginoong Hesus, ay ang katapatan namin ay ibigay namin ulo sa iyo. At sa pamamagitan nito, magiging mapanalanginin kami, magiging mabubuting mamamayan kami, magkakaisa kami, Panginoon, at gagawin namin prioridad na tuparin ang dakilang komisyon, ang dakilang utos na ipahayag ang Ebanghelyo at gawing mga alagad mo ang lahat ng tao, lalong-lalo na sa aming komunidad. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo, matupad namin ang aming misyon sa mundong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.